Maaga pa kanina may nagtanong sa bahay kung nagbibinta daw ako ng kambing. Isa rin sa natutunan ko. At pag may naghanap, yun, lalo na pag kailangan talaga nila pangkatay, pangalaga, mabibili talaga nila sa gusto mong presyo. Kaya yun, fix ako sa price ko. Hindi kami nagkasundo. Walang problema doon. At least hindi ko ni-rush na ibinta kasi yun dapat mautak yun tayo kasi hindi na naman ganoon kadali mag-alaga. Tsaka siyempre yung mga gamot na inano natin dapat mautak din tayo sa pagbinta. Nabili ko ng 1,000. Kahit ganito, kahit maliit siya, bumibili ako ng ganyan kahit yung sabi mga bansot o yung kailangan pang purgahin kasi natutunan ko rin paano magpurga, paano ipa-recover yun. Kaya risky lang yung magbili ng mga ganong kambing. Ito, nabili ko to ng 1,000. Ano, medyo maliit pa talaga yan siya, hindi pa, kumbaga, hindi pa pwedeng ibenta kasi nagdididi pa. Pero yun nga, habang tumatagal kasi panalo na talaga ako dyan. Kay tatay yan, binintay na sa akin yung tatay. Ito kasi inay na to. Tsaka malulusog yan lahat yan, may mga turok. Ivermectin, Byton, tsaka yung malit pa na iron niya na turukan natin ng iron. Ako nagbibili ako ng kahit yung maliit lang siya, basta yung 1,000 ko, habang tumatagal yung buwan, tumutubo na yun siya. Kaya in case man na pwede nang ibinta yun, may maghanap, ibinta ko yun, tapos ipapaikot ko na naman sa kung sino naman yung bibinta. Hindi ako mismo naghahanap na ako yung bibili kasi pag ako yung bumili minsan mataas din yung binta nila at minsan nagbibinta rin ng mataas. Yung pinapaikot ko lang yung pera, iniipon ko lang sa pamamagitan ng kambing kahit papano yung padandahan man nakakaipon tayo. At yun, isa rin sa natutunan ko at gusto ko nga i-share din sa inyo na yun, kung may area lang tayo tapos gusto natin mag-start ng kambingan, unang una mag-start tayo sa native na kambing. Malakas yung kanilang yung immune system nila, palaban yan sa init, sa ulan, madali lang silang alagaan. Kahit anong mga pwedeng puno na dyan na lalo pag El Nino or tag-init, kaya natin silang survive. Tapos basta mayroon lang tayong kahit simpleng knowledge lang, basic na knowledge lang, halimbawa bansot, ano yung gagawin natin simula pagkapanganak pa lang nila, ano yung mga ipa-inject natin, yun lang yung mga basic. Tapos pag nabansot, anong gawin natin. At least kahit papano, yung native kasi madali lang siya i-dispose. Yung pangkatay, pangalaga, marami rin naman naghahanap, depende sa area, no, depende sa pangangailangan. Tayo habang nag-aalaga tayo, may party tayo, nagbabayin sila ko or iniipon ko, yung pinapaikot ko yung pera ko sa pamamagitan ng kambing ko dalawa. Nabili ko lang yun yung isa 1,000, yung sa 2,500 kasi malit pa dati, pero nagpapasawa na yan, no? Green na rin yung mga damo dito, sana tag-ulan na, tapos na yung panahon na summer yan, no? Ayan. Kaya yun, kaya sa ganitong sistema sa pagkakambingan, maganda rin siya, kumbaga may yung kita talaga natin, maano natin sa pagkakambing. Kasi yung 1,000 natin, ilang buwan na tutubo talaga yun. Yun yung kagandahan doon sa pagkakambingan. Sabihin man natin risky kasi pinunta natin sa kambing, pero yun nga, yun na rin yung ginagawa natin, minomonitor natin, inalaga natin, ini-injectionan natin. Kaya kahit paano safe sila, hindi siya risky para sa akin. Pag nag-start tayo sa pagkakambingan, maganda rin mag-umpisa tayo sa native. Tsaka madali lang naman to silang alagaan, walang pili sa pagkain. Malakas pa kayo yung kanilang pangatawan sa mga sakit. Tsaka depende rin sa location or sa lugar nyo kung ano yung mas demand. Kasi sa amin dito mas demand yung native kasi yung may mga breed, kung sa mga restaurant or sa mga negosyante, yun yung binibili nila. Pero pagka sa mga dito lang, may mga okasyon sa mga kapitbahay, native talaga yung hinahanap kasi abot kaya lang yung presyo niyan. Ayan, pag pangkatay, dumalaga, o mga pangkatay, mga turiti, may bibinta talaga natin. Pero yun, pag nagkakambingan tayo or gusto natin mag-start sa ganun, huwag talaga nating i-rush na ibinta, na kung may area lang tayo, dyan lang siya. Kasi kung i-rush natin, minsan binabarat pa pag tayo mismo yung nagbinta. Pero yun, hintay lang natin may maghanap bago natin ibinta. Sa pamamagitan nun, kung ano yung price natin, fix tayo sa ganung price. Kung hindi man nila bilihin, walang problema doon kasi habang lumalaki, tumataas pa yung presyo, kaya walang problema doon. Kaya yung kagandahan. Tsaka pag nabili sa akin, yung ginagawa ko pag nabilihan, i-convert ko naman sa maliit pag sino magbinta sa akin. May tubo na ako doon sa una, tapos palaki naman yung isa.